Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's nakapag-usapan natin itong si Paulo Contit mga kababayan. Kasi ito hindi lang po ako nakakapansin. Kasi kanina tiningnan ko siya dun sa sa kanilang noontime show diyan sa Tape Bulaga. At parang maamong tupa na. Hindi na siya yung katulad nung naglabas itong IPO ng decision para cancelahin yung trademark ng Tape Incorporated sa Itbulaga TV. Nung lumabas siya parang tigre. Diba? Nanlilisik yung mata at talaga namang grabe yung kanyang bunganga kakasigaw. Itbulaga! Itbulaga! Kumbaga parang matindi. Parang tigre. Sabi nga ni Charis Solomon, parang leon. Leon daw sila. At mayat maya, panayang patama niya dito sa TBJ. Pero ngayon mga kababayan mga ilang araw na nakalipas, parang etong tigre mga kababayan. Parang naging kuting. Parang yung dati sinisigaw niya, gumaganong-ganon eh. Ngayon wala na eh. Meow. Meow. So ganun, maraming nakapansin dyan mga kababayan. Maraming mga vloggers, may nakikita ko sa mga YouTube na ganun ang sinasabi. Biglang bumait. Biglang bumait. Ito si Paulo Contit, itong si Boy No Sustain mga kababayan. Di natin alam kung bakit, pero marami kasing balita na nagkumakalat na galit na raw itong mga halusos. Kasi yung kanilang ratings ay hindi tumataas. At ang nangyayari, pababa pa. Kaya nagagalit na siya dito sa kanyang mga tauhan diyan sa Tape Bulaga. Lalong-lalo na dito kay Paulo Contit. Na puro lang ganyan, puro dada, puro yabang. Pero hindi naman nila natataas yung kanilang ratings. Kaya naman daw sabi ng mga lusos, ayusin nyo. Kahit GMA daw nagagalit na kapag hindi nyo inayos yung inyong trabaho at ganyan pa rin ang ratings niya, mapipilitan silang i-terminate yung kontrata. Ayun yung mga naglalabas ang mga chismis. At isa pa, eto, kung nabalitaan ninyo, etong TBJ ay naghahanda na by January 2024 mga kababayan, gagamitin na nila itong Itbulaga. Gagamitin na nila itong Itbulaga at matindi na ito, meron pang bagong logo na ilalabas itong TBJ. At balita din dyan, ang sabi, baka raw maglabas ng ultimatum itong IPO dito sa Tape Incorporated. Na ito yung hihintay natin, baka by December 31 na lang nila pwedeng gamitin ang Itbulaga. Ayun naman ay hindi pa confirm, pero nako, yan po'y kumakalat na sa social media. Kaya nga itong dating tigre na kung magngangal-ngal dyan sa kanilang show, kala mo executive ng Tape. Ngayon iba na. Kumbaga lumambot, naging kuting. Yung dating kanyang malakas na talagang sigaw ngayon meow. Pamyaw meow. Ganun na lang. At paikot-ikot na lang at yung buntot wala na. Nakatawag doon, nakabahag na yung buntot dati kala mo kung sino to 'Di ba? So ayun mga kababayan yung napansin ng maraming vloggers, maraming mga content creators, lalong-lalo na dito sa nagko-cover dito po sa sa labanang Itbulaga between TBJ at dito sa mga halusos. Kaya mga kababayan dami nating abangan by 2024. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin ito. Kasi sabi nila hindi sila titigil hanggat hindi talaga formally nagiging kanila itong Itbulaga. So aangkinin talaga nila to hanggang umabot sila sa Korte Suprema. So yun mga kababayan yung mga nangyayari ngayon. At maraming din namang maraming mga personality talaga ang nananawagan na sana bitawan na ng Tape Incorporated etong pangalang Itbulaga. Kasi base dun sa sa desisyon ng IPO, halos lahat ay kumakampi na dito sa TBJ. Maging etong bilyonaryo ata. Ang sabi nila, etong ang Tape, binabastos na itong TBJ. Bastusan na raw itong nangyayari kasi nga naglabas na itong IPO ng decision
Pero sila parang binabaliwala nila. At doon naman sa narinig ko kay Atty. Libayan, ito naman si Atty. Libayan, ay pansin ko lang mga kababayan, ito sa akin lang naman to. Parang ano to parang makatape eh. Medyo ganun siya. Medyo ganun siya sa tape. Kasi itong si Raffy Tulfo syempre pareha sa TV5 eh. Kaya siguro tingin ni Libayan kampi si Tulfo dito sa sa TVJ. Kaya ito si Libayan na best friend ni Tulfo. Parang mas napapansin ko lang mas yung kanyang kumikilya baga. Parang saranggola yan eh, may kilya eh. Pupunta dito sa banda sa kaliwa, pupunta sa kanan, depende kung nasaan yung yung kanyang kilya. So itong kilya niya mukhang sa tape. Kaya bago kayo maniwala kay Atty. Libayan tingnan nyo muna. Kasi mapapansin nyo naman mapapansin niyo sa pananalita kung kung meron bang kinikilingan. Kagaya nitong GMA, di ba sabi nila wala daw silang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang daw. Pero kapag may balita na pabor sa TVJ, hindi nila binabalita. O yan ba yung walang kinikilingan? So ganun din, ito si Atty. Libayan, napansin ko lang naman. Kaya nasa sa inyo pa rin kung ano yung tingin ninyo. Mas maganda kasi kayo makapansin eh. Ako kasi yun lang napansin ko na medyo medyo mas pabor siya dito sa tape. Malamang kasi pinapaboran niya itong tape kasi itong TVJ ay kinakampihan ni Tulfo. Syempre ayaw naman ni Libayan na kumampi kay Tulfo. Galit na galit kay Tulfo yan eh. Kaya nangyayari, yung mga kinakampihan ni Tulfo mukhang hindi kinakampihan ni Libayan. So ganun yung napapansin ko. Kaya medyo maging mapag-obserba tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala porque magaling magsalita. Naku, tingnan natin maigi, pakinggan natin maigi yung mga sinasabi. So, naku yun lang mga kababayan, itong dating tigre na si Paulo Contit medyo lumalambot-lambot na. At ito nga dating grabe kong magsalita, nang lilisik yung mata. Ngayon wala na. Ang sinisigaw na lang nito. Meow. Meow. So yan mga kababayan, yung ating update. Kapag meron po tayong napansin uli o mga nabalitaan tungkol sa isyong ito, syempre babalita po agad natin yan. So yun lang po muna mga kababayan. Ingat po tayong lahat. God bless.